Live mula sa GMA Network Center. Ito ang 24 Oras. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Mas matagal na paglaya matapos ang mahigit 6 na taong pagkakakulong ang nakamit ni dating Senadora Leila de Lima matapos payagang magpiyansa para sa ikatlo at huli niyang kaso. Sabi ng Korte, sa ngayon hindi napatunayan ang aligasyong nakipagsabwatan si de Lima para magkaroon ng bentahan ng droga sa bilibid. Tinawag din ng Korte na hearsay o sabi-sabi lang ang pahayag ng testigong si Herbert Colanco na nag-iipon ng pondo si de Lima para sa kanyang senatorial bid noon dahil hindi niya ito narinig kay de Lima, kundi sa inmate na si JV Sebastian. Nakatutok si Chino Gaston. Napaiyak at napataas ang kamay ni dating Senadora Leila de Lima nang payagan na ring makapagpiyansa sa ikatlo at huling kaso kaugnay ng umano'y pakikipagsabwatan para magkabentahan ng droga sa bilibid noong Justice Secretary pa siya. Ayon sa desisyon ni Muntinlupa RTC Judge Hener Hito, ang sabwatan ay higit pa sa companionship o pagiging magkasama lang at hindi porke nasa scene of the crime ay may sabwatan na. Dapat daw payagang magpiyansa sina de Lima at iba pang akusado dahil bigo ang prosecution na mapatatag ang sinasabi nitong pagiging guilty ng mga akusado. Pinayagan silang makapagpiyansa sa halagang 300,000 pesos. Sa wakas, nakakalaya na po ako. For years, my whole being has been crying out for justice and freedom. Dalawang RTC judge muna ang humawak sa kaso bago napunta kay Hito. Si Judge Romeo Buenaventura pinag-inhibit ng kampo ni de Lima matapos malamang tumulong ang kapatid nito sa dating driver na nagsangkot kay de Lima sa kaso. Si Judge Abraham Alcantara naman nag-inhibit para di na pagdudahan ang magiging desisyon dahil hinawakan niya ang isang dating kaso ni de Lima. Pinapasalamatan ko rin po si Honorable Judge Hener Hito sa kanyang katapatan sa batas at sa hustisya. Pinasalamatan din ni de Lima ang Marcos administration dahil sa paggalang sa judicial independence. Ibinalik muna si de Lima sa Camp Crame Detention Center para sa ilang medical check-up at iba pang procedures bago tuluyan ng lumaya. Kasama sa pinayagang magpiyansa ang mga kapwa-akusado ni de Lima, ang kanyang dating driver na si Ronnie Dayan, Junel Sanchez, Jose Adrian Dera at dating Bucor Chief Franklin Bucayo. Sir, granted kayo ng bail. Sir Ronnie, ano masasabi nyo? Sir, ano masasabi nyo? Ha? Kaya na kayo? Para sa GMA Integrated News, Chino Gaston, nakatutok, 24 Oras. Sumailalim sa physical at medical examination si dating Senadora Leila de Lima sa Camp Crame habang hinihintay ang kanyang release order. Nakatutok doon live si Jun Generacion. Jun? Mel, kapag natapos na ang kailangang proseso at lahat ng requirements ay anumang oras, ay makakalabas na si dating Senadora Leila de Lima mula rito sa PNP Custodial Center makaraan ng mahigit 6 na taon. Alas 4 ng hapon na makabalik sa Camp Crame mula Muntinlupa City si dating Senador Leila de Lima. Kailangan lang maproseso ang ilang dokumento kabilang ang official copy ng release order mula sa korte na dapat makuha ng PNP. Gayon din ang physical at medical examination bago ang ganap na paglaya. Once we receive the official copy of the release order and then tapos na rin po, I understand yung medical and physical examination ni ma'am doon po ngayon. Pumunta na po yung mga doctors. So once we receive, makabalik na po dito yung official copy, then for all intents and purposes, in compliance po sa korte, i-release po sa custody po ng PNP si former Senator de Lima po. Hanggang kanina ay bantay sarado si de Lima ng mga police escort. Sir!
Kabilang sa pinagdaanan ni De Lima habang nakapiit, ang pagka-hostage sa kanya ng isang inmate habang nasa PNP Custodial Center noong nakarang taon. Nakaligtas lang si De Lima nang mapatay ng isang police colonel ang hostage taker na umano'y miyembro ng Abu Sayyaf Group. May hawak pong improvised na kutsilyo, nakatutok sa dibdib niya, gaganyan-ganyan. Kaya pagkatapos noon ay meron pong hematoma yung kanyang dibdib. Mel, may mga nakita na tayong gamit na inilabas mula sa PNP Custodial Center. Tinutulungan daw si De Lima ng kanyang mga staff para magligpit ng kanyang mga gamit. Kapag natapos na ang lahat ng ito, ay escortan pa rin daw ng mga pulis si De Lima patungo sa kanyang susunod na pupuntahan. Mel? Maraming salamat sa iyo, June Veneracion. Naging emosyonal naman sa labis na galak ang ilang kaanak ni De Lima sa Iriga, Camarines Sur. Hindi na kinaya ng ilan na manood ng live sa pagdinig. Pero ganun na lang ang saya nang malamang pinayagang magpiyansa ang dating senadora. Malaking hamon daw para sa kanilang pamilya ang ilang taong pagkakakulong ni De Lima. I'm very proud. Hindi siya nag-neck brace. Hindi siya nag-wheelchair. She is very, very brave. The Lord is always alive with us. Talaga, we're doing this. Perang taon na kami nagpara-prayer. Dakulong pagpasalamat kan gabos na nagsusuporta sa De Lima family. Muling nasilayan ng malapitan ng BRP Sierra Madre na sentro ng tensyon ngayon sa pinag-aagawang teritoryo sa West Philippine Sea. Kasama ang GMA Integrated News sa mga matagumpay na nakalapit sa barko. Kasama ang Philippine Coast Guard. Sa kabila ng agresibong pagbuntot ng mga barko ng China, nakatutok si Joseph Moro. Mula sa BRP Melchora Aquino na pinakamalaking barko ng Philippine Coast Guard sa resupply mission na ito, ibinaba kami ng isang rigid hull inflatable boat. 3 kilometro mula sa aming target puntahan, ang barkong nakasadsad sa Ayungin Shoal. Baba kami para sa dami ng Sierra Madre. Lalapit tayo dito sa BRP Sierra Madre kung saan ginagawa yung resupply mission. Pero pagbaba pa lamang namin, sinalubong na kami agad ng mga inflatable boat ng China. Nagbaba rin sila ng steel-hulled boats. Ito yung sinabay sa atin. Tapos sa kanan, meron pa yung reef din. Sa di kalayuan nakapaligid ang Chinese militia vessel. Kanino yan? Chinese yan? Sino to? Sa atin? So, 1, 2, 3, 4, 5 tayo, no? Philippines. 6. Habang pamalapit tayo dito sa BRP Sierra Madre, sabi natin dyan yung mga Chinese Coast Guard. Binabantayan tayo para hindi tayo makalapit. Sabihin nyo, doon dumaan sa mababaw. Sa kabila ng pangharas, nakalapit na rin kami sa itinuturing na sentro ng tensyon ng China at Pilipinas sa West Philippine Sea. 1999 nang isadsad ito ng Pilipinas sa Ayungin Shoal at isang aktibong naval post. Luma na dahil World War II na barko pa ito, tila tagpi-tagpi na ang bakal nito. Ngayon na lamang ulit nakalapit yung Philippine Coast Guard dito sa Ayungin Shoal mismo kung saan nakadestino itong si BRP Sierra Madre. Ito yung laging nire-resupply mission at gustong ipatanggal ng China. Ang tensyong ito sa Ayungin ay 214 kilometers lamang ang layo sa pinakamalapit na pantalan sa Palawan, kasing layo lamang ng Metro Manila sa Pangasinan. We don't want the Chinese government to still continuously argue that they have the total control of Ayungin Shoal.
Para sa isang maritime law expert, kung mapakawalan ng Pilipinas ang Ayungin Shoal, ay parang hinayaan na lamang na makuha ng China ang ating exclusive economic zone na pwede nitong gawin sa ibang claimant countries at magpahina sa 2016 arbitral ruling at international law. They must have assigned already some kind of value to this particular reef, no? And they simply want everyone else out of it. I mean, the entire Spratly Island region. Hindi natin papayagang mawala ang Ayungin Shoal. Yan ay utos ng ating Pangulo. Puproteksyonan natin yan. At ang ating mga nakatira doon, sisiguraduhin natin na maayos din naman yung kanilang tinitirhan. Para sa GMA Integrated News, Joseph Morong, nakatutok 24 oras. Umarangkada na po ang pagpapatupad ng mas mataas na multa sa mga iligal na dumaraan sa EDSA bus lane. Mahigit 100 motorista ang nasampulan. At yan po ang tinutukan live ni Oscar Oida. Oscar! Yes, Vicky, sa kabila nga ng mga kaliwat ka ng paalala, marami pa ring violators ng EDSA busway ang nahuli kanina. Walang kawala sa mga tauhan ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA ang ilang motoristang dumadaan sa EDSA busway. May mga empleyado ng gobyerno, may mga tauhan pa mismo ng MMDA at pati pulis. Unang araw ng pagpapataw ng mas mataas na multa para sa mga lalabag. 5,000 pesos yan para sa unang paglabag. 10,000 pesos sa ikalawang paglabag na may kasama pang seminar at 1 buwang suspensyon. 20,000 sa ikatlong paglabag at 1 taong suspensyon ng lisensya. 30,000 pesos naman sa ika-4 na paglabag at tuluyan ang babawian ng lisensya. Wala pang lahating araw, umabot na sa mahigit 100 ang pagmumulta ng mas mataas na penalty para sa paglabag sa EDSA busway. Pangako naman ng MMDA, kung makulit ang mga motorista sa paglabag, mas magiging makulit daw sila sa panguhuli. Kanina, may mga huli na nagpumilit pang umeskapo. Tulad na lang ng motorsiklong ito. Nakalaunay, naharang din ng mga constable. Kung tumigil ka lang kanina, yung ticket mo 5,000. Busway violation. Ngayon, tumakbo ka, tinakbuhan mo kami, automatic third offense yan. 20,000 at saka 1 year suspension. Pinapahamak mo sa yung kaligtasan ng ibang road user at saka ganoon din yung mga humahabol sa iyo at saka sarili mong kaligtasan. At kung akala ng ilang nakalpas na motorista na ligtas na sila sa asunto, nagkakamali raw ang mga ito. Simula rin ngayong araw, pinatutupad ang adjusted mall hours sa Metro Manila na 11 a.m. hanggang 11 p.m. Tatagal ito hanggang January 8 ng susunod na taon. May ilang restaurant at grocery naman na pinayagang magbukas ng mas maaga. Tuwing weekend lang din, papayagan ng mall-wide sale. We're trying to absorb the shock of the 15% volume, yung influx of volume of vehicles. Kasi every bare months leading to the Christmas rush. Samantala, Vicky, ipagbabawal na rin muna ang mga paghukay sa Metro Manila maliban na lamang sa mga tinatawag na flagship project ng pamahalaan at mga pagkukumpuni na may kinalaman sa paghahanda sa pagbaha. Vicky? Maraming salamat sa iyo, Oscar Oida. Dahil sa hacking kaya nasa dark web na umano ang milyong-milyong personal na impormasyon ng mga nagparehistro para sa COVID-19 vaccine. Ayon po yan sa isang eksperto, ang peligrong posibleng idulot niyan sa pagtutok ni Maki Pulido. Lahat ng nagparehistro para mabakunahan kontra COVID-19, ibinigay ang mga personal information tulad ng buong pangalan, address, birthday, mobile number at email address, pati blood type at medical history. Hiningan din lahat ng picture, government IDs o kaya school ID o birth certificate.
Kinumpirma ng Department of Information and Communications Technology na na-hack ang mga impormasyong ito mula sa World Health Organization batay sa monitoring ng kanilang Computer Emergency Response Team. Nakuha daw ang datasets di lamang ng Pilipinas kundi maging ng India. Ang kaso, wala raw silang jurisdiction sa WHO kaya't hindi pa nila naiimbestigahan ang nangyari. Our capability is limited because from all indications, this is an international organization that was hacked and our jurisdiction is very limited. As far as we can say, it's all COVID-19 related information. Hinihinga namin ng pahayag ang WHO pero wala pa silang tugon. Ayon sa security analyst na si Carla Cruz, 180 million datasets daw ang na-hack at ngayon nasa dark web. This is bigger than Comelec. This is bigger than that PhilHealth, all of that. Like this is big. Like this is the biggest, I think. Because it includes children. It includes pediatrics. People, I mean, this is so detailed. Dahil kumpleto ang mga na-hack na mga impormasyon, delikado raw ito. I can get credit card in your name. Shopping ako. Online. Malay pa nila, hindi ako si Maki Pulido. Kuha ko ng bagong SIM card. OTP. If it can be linked to your financial data, then it would be possible. I don't want to downplay it na hindi siya mangyayari. It can be possible. Para protektahan ang sarili, ngayon pa lang, payo ng mga eksperto, magpalit ng PIN at password kada 3 buwan, mag-multi-factor authentication at gumamit ng strong password. Para sa GMA Integrated News, Maki Pulido, nakatutok, 24 oras. Hindi nakapagtapos sa pag-aaral si Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. Inamin yan mismo ng kalihim para itama ang mga kumakalat umanong maling impormasyon tungkol sa kanya, kabilang ang pag-graduate daw sa University of Santo Tomas. Bagamat gustong makapagtapos ng pag-aaral, sabi ni Chu Laurel, hindi siya nagkaroon ng pagkakataon matapos maging tatay sa edad na 19 na taon. Sa murang edad ay kinailangan niya na raw maghanap buhay upang itaguyod ang pamilya. Pinagsikapan niya na lang daw noong palaguin ang kanilang negosyo na nagsimula sa pangingisda. Pinangalanan na ng Pangulo ang mamumuno sa korporasyong mangangasiwa sa Maharlika Investment Fund. Duda naman ang isang grupo sa pag-aalis sa ilang requirement para sa pamumuno. At nakatutok si Ivan Mayrina. Si Rafael Consing Jr. ang tinalaga ng Pangulo bilang President at Chief Executive Officer ng Maharlika Investment Corporation o MIC na mangangasiwa sa Maharlika Investment Fund. Si Consing ang Presidential Advisor on Investment and Economic Affairs, pero bago nito ay naging Chief Finance Officer at Treasurer siya ng International Container Terminal Service Incorporated o ICTSI, ang kumpanya nagpapatakbo sa Manila International Container Terminal. Naging Treasurer din siya ng Aboitiz Equity Ventures. Inilabas itong weekend ang mga pagbabago sa naunang Implementing Rules and Regulations o IRR ng Maharlika Investment Fund. Kung sa naunang IRR, pipili lang ang Pangulo sa mga inirekomenda ng isang advisory board para maging President and CEO at board members at independent directors ng Maharlika Investment Corporation o MIC. Sa revised IRR, pwede niyang i-reject ang mga inirekomenda at humingi na iba pang pangalan na pwedeng i-appoint. At kung sa naunang IRR, may master's degree ang mga uupong presidente at board members ng Maharlika Investment Corporation. Sa bagong IRR, inalis na ang requirement na yan. Sabi ng grupong Bayan Muna, may dahilan daw para maghinala ang ilan na inamyandahan ng IRR para maitalaga ng Pangulo ang mga hindi kwalipikado sa lumang IRR. Sabi ng mismo may akda ng batas sa bumuo sa Maharlika, walang master's degree si Consing, pero si Joel Consing, maganda po ang kanyang performance sa mga kumpanya, pero wala po siya master's degree. Sa tingin ko, nasa mabuting kamay po at it's a good choice po. Nirerespeto rin ng isa ekonomista ang prerogative o ang kapangyarihan ng Pangulong pumili na itatalaga sa MIC. When it comes to experience, nandito naman po yung fit. Kasi meron pong developmental aspect po yung pondo, lalo na po yung pag-fund po ng mga various infrastructure projects. So nandun po yung expertise pagdating po sa developmental side. Gihit ng Department of Finance na ayon pa rin sa ipinasang batas sa mga binago sa IRR na sumisiguro sa independence ng Board of Directors sa magbabantay at tututok sa epektibong pangasiwa ng pondo. Para sa GMA Integrated News, Ivan Mayrina, nakatutok, 24 oras. Mahigit 100 Pilipino na ang nakatawid papuntang Egypt mula sa Gaza. Pero may mga Pilipino pa rin naiwan. Nakatutok live mula sa Cairo, Egypt, si Rafi. Rafi.
Email sa pagdating ng pangatlong batch ng mga Pilipino dito sa Cairo kaninang umaga nasa 111 na nga yung kabuuang bilang ng mga Pilipinong ligtas nang nakalabas sa Gaza. Kabilang dito yung ilan sa mga nagsilbing boses at mata ng GMA Integrated News sa loob ng Gaza na si Nadia at Mahmoud. Matapos ang 4 na beses na pabalik-balik sa border, sila ang huling nakalabas sa Rafah border crossing kagabi. Mahigpit na yakap ang isinalubong ng mga Pilipino kina Nadia at Mahmoud pagkarating nila rito sa Cairo, Egypt, alas 6 ngayong umaga. Sila ang nagkikita-kita sa border tuwing bubuksan ito. Pero ilang beses nagpaiwan noon si Nadia dahil wala sa listahan ng mga pinapayagang lumusot ang mister niyang Palestino. Kagabi sila pa raw ang pinakahuling pinilusot ng Egyptian border authorities. All the nationality it's already left, you know. Philippine, all they are waiting for me. All the group of Filipino, they are waiting in the bus for me. I just was staying in the border, me and Nadia and the consul. I don't even have like 10% that I will gonna be leaving. Tapos na ang ilang araw nilang kawalan ng matinong pagkain at ligo, pero may halong lungkot pa rin sa kanilang puso. Para po akong dinunutan ng tinik. Sobrang kakaiba po ng feeling. Although may guilt pa rin po talaga kasi nandun nga po yung family po niya. Sobrang napamahal na po talaga ako sa kanila. Na sobrang masakit po na iwan sila. Ganyan din daw ang pakiramdam ni Hamza. Bukod sa Pilipinong madre, siyang natatanging Pilipino na naiwan sa Gaza City kasama ang anak at Palestinang asawa. Bago umalis noong nakarang araw, may labanan na raw sa labas ng ospital kung saan sila nagtago. The whole glass of the hospital on the front, it was broken, it came inside, so we went back, then we went to the base, to the second part of the hospital, and at the end, when they came this much close, we take our choice and we left yesterday. We walked all the way. They were part of the way, there were some tanks of Israeli army and soldiers, snipers everywhere because we could see them. We are asked to raise our hands, our passports. Pagdating dito sa Cairo, agad dinala sa ospital ang kanyang 5 taong gulang na anak matapos magsuka. Ang mga bagong dating sinalubong ni DFA Undersecretary Eduardo De Vega. Nagtungo rito sa Cairo si De Vega para makita ang repatriation effort ng embahada. Hanggang ngayon, hinihikayat pa ng Jordan Embassy ang mga natitirang Pilipino sa Gaza na lumikas. We have 26 Filipinos who have remained in Gaza. Of this number, we have a Filipino nun in Gaza City who has decided to stay in order for her to complete her mission. As to the other 25 Filipinos who are still in Gaza, many of them have relocated to the southern part of the besieged enclave. Their reasons for not leaving Gaza are very personal to them. We hope in the next few days tumawid kayo. Ngayon, kung hindi pa, respeto namin yung decision nyo, pero we will see what we can do to help you. Kasabay ng malalakas na pagsabog sa tumitindi pang laban ng Israel at grupong Hamas. Ang lakas din ng iyakang umalingaw-ngaw sa Al-Shifa Hospital, pinakamalaking ospital sa Gaza. Puno ng pigati ang mga sibilyan doon sa mga nasawi at nasugatan nilang mga mahal sa buhay dulot ng airstrikes mula Israel. Nitong nakarang linggo pa nadadamay sa mga pambobomba ang ospital kaya itinigil na muna ang operasyon doon. Doble kalbaryo yan dahil halos kalahati na lang ng mga ospital sa Gaza ang napapakinabangan dahil sa kulang na supply ayon sa World Health Organization. Dahil kapos na rin sa supply ng kuryente, ilaw ng mga cellphone na lang ang nagsisilbing liwanag para magamot ang ilang pasyente. Pati mga bagong silang na sanggol, tila may sariling laban para sa kanilang buhay matapos silang alisin sa incubator at ilagay muna sa ordinaryong mga kama. In Shifa Hospital, they have decided they are dead until they survive this massacre which happened for more than 24 hours now. Nothing stopped. You know, it's all from the tanks, from the sea, from the airstrikes. Ayon sa Israel, nag-aalok sila dito ng langis pero tinatanggihan naman daw, bagay na pinabulaanan ng mismong direktor ng ospital. Gate pa ng Israel, ginagawang command center ng Hamas ang ilalim at paligid ng ilang ospital sa lugar na itinatanggi rin ng grupo. Ayon mismo kay Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu, hindi sila titigil sa kanilang operasyon sa Gaza hanggat hindi nila nakukuha ang buong kontrol sa seguridad dito. Kaya tuloy ang pag-aabang ng iba pang nasa Gaza para makalabas sa pamamagitan ng Gaza-Egypt border kabilang ang ilang Pilipino.
Ngayong hapon nakatakdang lumipad patungo dyan sa Pilipinas yung 14 na Pilipino at kanilang mga kaanak at mga asawang Palestino na dumating noong Sabado at bahagi noong second batch. Patuloy naman ang panawagan ng ilan sa kanila na sana matulungan sila kung saan sila pwedeng pansamantalang manirahan. Gayong wala raw silang malapit na kamag-anak o kaya hirap din sa buhay yung mga kamag-anak nila dyan para ma-accommodate yung kanilang mga pamilya na galing dito naman sa Gaza. Wasak na raw yung kanilang tirahan sa Gaza. Sana naman ay matulungan daw silang magkaroon ng bagong tahanan kahit pansamantala lang dyan sa Pilipinas. At yan pa rin ang latest mula rito sa Cairo, Egypt. Emil? Maraming salamat, Rafi Tima, nag-uulat live mula sa Cairo, Egypt. Magandang gabi mga kapuso. Maging alerto ho dahil isang bagyo ang nagbabadyang pumasok sa Philippine Area of Responsibility at posibleng manalasa sa ilang bahagi ng bansa sa mga susunod na araw. Huling namataan ang tropical depression sa layong 1,465 kilometers silangan ng northeastern Mindanao. Taglay ho nito ang lakas ng hangin na 45 kilometers per hour at pagbugsong aabot sa 55 kilometers per hour. Kumikilos ito pahilagang kanluran sa bilis na 15 kilometers per hour. Sabi ng Pag-asa, Miyerkules o Huwebes yan inaasahang papasok sa PAR at tatawagin sa local name na Kabayan. Posibleng tumbukin ng bagyo ang Eastern Visayas sa mga susunod na araw. Hindi rin inaalis ang posibilidad na lalo pa itong lumakas at maging isang typhoon. Sa ngayon, wala pa naman itong epekto sa anumang bahagi ng bansa, pero posibleng magtaas ng wind signal ang Pag-asa sa Huwebes o kaya sa Biyernes sa eastern portions ng Visayas at ng Mindanao. Sa loob naman ng PAR, tuloy-tuloy ang pag-iral ng amihan at shear line na posibleng magpaulan ho sa ilang bahagi ng bansa. Base sa datos ng Metra Weather, umaga pa lang mataas na ang tsansa ng ulan sa Cagayan, Isabela at ilang bahagi ng Cordillera Administrative Region. May pag-ulan din sa Aurora, Quezon, gayon din sa ilang lugar ng Mindoro Provinces at Palawan. Sa hapon, mas marami nang uulanin sa Northern at Central Luzon pati ho sa Bicol Region. Posible rin ang malalakas na ulan kaya maging handa pa rin sa posibleng pagbaha o pagguho ng lupa. Hindi naman inaalis ang tsansa ng ulan sa Metro Manila kaya palagi pong magdala ng payong at mag-monitor sa advisories ng Pag-asa. Sa mga kapuso ho natin sa Visayas, halos maghapon ang ulan sa may Aklan, Capiz, Negros Provinces, Cebu, Bohol, pati ho sa Samar at Leyte Provinces. Kung taga Mindanao naman, mababa ang tsansa ng ulan sa umaga. Pero bandang hapon, asahan ng pag-ulan sa may Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao, Caraga at Davao Region. Yan lang muna ang latest sa lagay ng panahon. Ako po si Maureen Shrivers para sa GMA Integrated News Weather Center. Kami ang inyong maasahan, anuman ang panahon. Samantala, kasalukuyang nagsasagawa ng pulong balitaan si dating Senador Laila De Lima. Pakinggan po natin. Sa kabila ng pighati at paghihirap na dulot ng pagbaluktot sa mismong batas at prosesong ipinaglalaban, ay patuloy na nananalig, nananampalataya at umaasa na darating din ang panahon na mananaig ang katotohanan at tunay na katarungan. Every moment was a test, and every single second was a fight to rise above the sorrow, the fears, the uncertainties of the future, and even, to be honest, the temptation to be overcome by hate and vindictive thoughts. There was always that temptation. Lahat po yun nilabanan ko. Hindi ko isusuko ang aking pagkatao at pagiging tao. They may have taken years of my life, but they will never take my humanity. Ang mundo ay puno ng mga taong buktot ang kaluluwa at makasarili sa harap ng pagdurusa ng taong bayan. I will never be one of them. Every second, every minute, every hour, every day, every month, and every year of the last 2,454 days was a struggle. But the one thing I can honestly say is that I never allowed myself to even entertain any regret. No regrets. Yes, I wish things turned out differently, but these are things that were beyond my control. But for the things that were, what I did, how I reacted,
and my reasons for fighting for those who were victimized and cannot speak for themselves, I have no regret. As I appear before you today, 6 years, 8 months, 21 days, after I peaceably surrendered myself to the authorities, it is one of my greatest achievements in my career and in my life to say that not only did I survive all these years of persecution and unjust detention, I came out stronger than ever, with an even stronger commitment to truth, justice, human rights, democracy, and the rule of law. These are not just words to me. These have been my lifeline. These have been my life before, during, and after my unjust detention started. Kayo po ang aking ipinaglaban. Kaya maraming salamat dahil ako rin ay inyong ipinaglaban. Maraming salamat po sa mga panalangin niyo at sa walang kapagurang pananalig niyo sa katotohanan. Diyos mabalos, mabuhay. Yan po ang bahagi ng punong balitaan ni dating Senadora Laila De Lima. Bata pa, pero gumugulong na sa international billiard scene ang galing ng wonder kid from Antipolo na si Albert James Manas. Let's change the game at makipag one-on-one sa kanya sa bilyaran. At 16 years old, sumasargo na sa mundo ng bilyar si Albert James Manas. Fresh from his 2023 Hanoi Junior Pool Champion win last October. Let's get to know the wonder kid from Antipolo. Pero may twist ang aming one-on-one. Dahil sa bilyar ang aming tapatan. Siyempre, game ako dyan. Pero bago natin i-break, AJ, kwentuhan mo naman kami. Paano ka ba nahilig sa pagbibilyar? Nag-umpisa ako ng 7 years old. Tinuruan ako ng lolo ko kasi may bilyaran din kami sa bahay. O sige AJ, break mo na. Alam mo, feeling ko, nakaganto lang ako buong game. Hindi tayo makakatira. So, per person lang tayo maganda. O, yan na po. Hindi, binigyan niya ako ng chance. Wala. Support. O, number 2. Number 2, talunin niya ako. Grabe naman yan. Pinatalon, okay. Pinahirapan niya ako. Hindi ko ito masushoot, pare. Ang gulo to, men. Sige, gaya natin siya kanina. Hey! Let's go! Sobrang jumbo yun, man. Yes! Okay na, parang nanalo na rin ako. Let's go. October last year, lumahok si AJ sa kanyang first open professional tournament sa Bacolod City. Doon ay nakaharap niya ang ilang veteran Q Masters. At natalo pa ang billiard legend na si Efren Bata Reyes sa semifinals ng 10-ball race to 8. Ano ramdaman mo na natalo mo siya? Masaya ako dahil legend yun, isang karangalan para makalaro siya. Minsan lang sa buhay ko yun. Sabi ko na lang, gagalingan ko na lang, enjoy ko. Kahit matalo, okay na ako kasi masaya ako, nakalaban ko yung idol ko. AJ, nakapag-compete ka sa 2023 Hanoi Junior Pool Championships. Kamusta yung pakiramdam na nakauwi ka ng isang championship sa isang international tournament? Sobrang saya ko dahil first time ko lang mag-compete sa international at saka first title ko yun eh. First international title ko. Kaya pangarap ko lang siya dati, ngayon nakuha ko na siya. In short, 16 pa lang ito. Marami pa itong tatalunin dito sa pagbibilyar. Sige, speaking of tatalunin, talunin mo na ako. Yeah! Okay lang. Ito yung pagkatalong tinatanggap ko talaga. Nakashoot ba tayo? Yun na yun. Yung importante dun. Nakilala na natin at nakalaban, na experience, natalo tayo dito kay AJ
sa pagbibilyar. Talagang napakagaling niya. Marami pa itong maiuuwing kampyonato dito sa bansa at saka sa international stage. Para sa GMA Integrated News, ako si Martin Javier. Ako si AJ Manas. Changing the game! May ilang araw pang natitira para sa shooting ng inaabangang comeback sa big screen ng Dongyan na Rewind. Bukod dyan, hit pa rin ang mga TikTok entries ni Yan Yan. Makichika kay Nelson Canlas. Still capturing the hearts of netizens ang TikTok videos ni Kapuso Primetime Queen Marian Rivera. Libu-libong netizens na nga ang kumasa sa kanyang new TikTok Dance Challenge. With more than 7.6 million views, fresh at nagpasample pa si Yan Yan ng dance moves habang nagluluto. At kilig posts featuring her husband, Ding Dong Dantes. Speaking of Dongyan, inaabangan na nga ng fans ang pasilip sa comeback project nila sa big screen at Metro Manila Film Festival entry na Rewind. Very grateful daw ang Dongyan na kabilang sa official entries ang kanilang film. Sobrang thankful kami. Talagang nung sinabi sa amin na pasok kami dun sa unang mga pelikulang nakapasok, sobrang thankful kami na parang, wow, thank you Lord, nakapasok kami. Sobrang relatable nga raw ang pelikulang sumasalamin sa reality ng buhay may pamilya. Kaya't kahit hindi pa nga ipinapalabas ang pelikula, isa na raw agad ito sa kanyang favorites. Marami silang aabangan. Sabi ko nga, isa ito sa magiging paborito kong pelikula. Kasi yung storyline talaga sobrang ganda. May ilang araw pa ang shooting ng pelikula kung saan kasama rin nila ang ilang mahuhusay na artista. Talagang sinushoot namin ang lahat ng pwedeng gawin hanggang sa deadline of the Metro Manila Film Festival. Nelson Canlas, updated sa Showbiz Happening. Itinuring na tagumpay para sa demokrasya ng ilang politiko ang pagpayag ng korte na makapagpiyansa si De Lima. Pati ang ambassador ng Amerika at European Union ikinagalak ang balita sa kaso ni De Lima na kanila pa rin daw babantayan. At nakatutok si Salima Refran. Para kay Justice Secretary Jesus Crispin Remulla, patunay ang desisyon ng korte na bigyan ng piyansa si dating Senador Laila De Lima na buhay ang demokrasya ng bansa. It just shows the independence of the judiciary, what I've always been saying in the very beginning. It just shows that there is a democracy. Democracy is alive and well in our country. We respected and respect the findings of the previous prosecutors who were tasked to do this job. And it is not for me to change their judgment or their point of view with regards to this. Kinukuha pa namin ang panig ni dating Justice Secretary Vitaliano Aguirre III na siyang Justice Secretary ng sampahan ng drug cases sa De Lima. Si Senator Bato de la Rosa, na kilalang kaalyado ni dating Pangulong Duterte, sinabing nire-respeto niya ang mga desisyon ng korte, pero nagtataka raw siya. I cannot really say with certainty na mahina yung kaso because it withstood the time of President Duterte's term. Ito na ngayon, dandahang nadidismiss at saka nabibigyan ng bail. Hindi ko masabi. Para sa isa sa mga leader ng oposisyon na si dating Vice President Leni Robredo, matagal na raw hinihintay ang araw na ito sa pananalig na ang tama at totoo ang palaging nananaig. Pagpapatunay raw ang granting of bail kay De Lima na walang basihan ang mga paratang laban sa kanya. Sa isang tweet, sinabi ni U.S. Ambassador Mary Kay Carlson na patuloy nilang babantayan ang kaso ni De Lima hanggang sa ito'y maresolba. Si European Union Ambassador Luke Veron nagpost rin sa X na lubos niyang ikinagagalak ang paglabas sa kulungan ni De Lima. Isang makabuluhang hakbang raw ito para sa rule of law sa Pilipinas. Positibong pagpihit raw ito sa pagkamit ng hustisya. Sana raw ay mabilis na madesisyonan na ang mga nalalabing kaso. Isa ang European Union sa mga masugid na nanawagan sa paglaya ni De Lima. Wala pang reaksyon si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Para sa GMA Integrated News, Salima Refran, nakatutok 24 oras. Good news sa mga motorista ang big time rollback sa presyo ng ilang produktong petrolyo simula bukas. 3 piso kada litro ang kaltas para sa diesel,
70 sentimo naman sa kada litro ng gasolina. May malaking bawas din sa presyo ng kerosene na 2 piso at 30 sentimo kada litro. Tumagilid ang isang barko sa dagat malapit sa Lagindingan, Misamis Oriental. Ligtas naman ang 448 na pasahero ng MV Filipinas Cagayan de Oro na papuntang Cebu. Nakabalik sila sa pantalan ng Cagayan de Oro at ayon po sa Maritime Industry Authority o Marina 10, maluwag ang pagkakatali ng mga kargamento na naging sanhi ng pagtagilid ng barko. Tonight is the night para sa matinding pagbangon ni Black Rider. Makikilala na rin natin ang bagong babae sa buhay ng character ni Ruru Madrid na si Elias. Makichika kay Nelson Canlas. Matapos ang matitinding pinagdaanan ni Elias, na nauwi sa pagkasawi ng ilan sa mga mahal niya sa buhay. Ngayong gabi, magsisimula na ang kanyang pagbangon at hahanapin ang hustisya para sa mga kasamaang ginawa sa kanya. Nakaka-excite dahil ito na po yung simula ng mga ginawa namin ng mga fight scenes. Ito na talaga yung talagang pinagpupuyatan, napilay, lahat ng klase ng injuries na tamo ko dito. Pero sabi ko worth it dahil napakaganda po ng programa at syempre ito naman po yung pinangako natin sa audience. Gusto muna natin sila mabigyan ng magandang action na teleserye. Makikilala na rin ng mga kapuso si Bane, played by Yasi Pressman, na aminadong kabado. Lalo't magaganda ang mga komento tungkol sa Black Rider. I'm very excited, super excited po. Siyempre, lagi pong kinakabahan kapag mayroong mga ganyan. Wala lang po, siyempre bago pong proyekto, sana po magustuhan ng mga tao. Masayang-masaya rin po ako dahil nakikita ko po yung mga comments po nila sa mga lumabas na rin po last week na salamat po dahil natutuwa po kayong lahat. Siyempre po, siyempre, lagi naman po merong ganong pressure. Pero ang masaya po doon, merong pressure, pero meron din pong challenge. Hindi lang daw kwento ng muling pag-ibig ang Black Rider. Sasalamin din sa serye ang tunay na pinagdaraanan ng maraming Pilipino. Ito ba mahihinla pa ulit si Elias dito? Ayan ang dapat natin abangan. Tignan natin kung paano nga ba magsisimula. Ano nga ba? Abangan. Pero maganda kasi rin sa karakter ni Bane. I mean, syempre nakita natin doon naman, nagnanakaw siya. Pero may dahilan kung bakit niya ginagawa. And I guess yun yung kagandahan nitong Black Rider na laging kumbaga ikikwento kung bakit nila nagagawa yung mga ganung bagay. Maganda po is napapakita rin po talaga sa Black Rider yung pagiging survivor mode talaga ng mga Pilipino. Yung talagang paglaban po nila para sa pamilya nila, yung pagsusumika po nila para sa trabaho, para kumita ng pera. Nakakabilib lang po talaga. Lalo na rin siyempre yung mga kwento po ng mga biyahero ngayon. Guilty kapag nakikita mo na parang, ay, ganun pala nangyayari sa kanila kapag hindi pa sila nababayaran. Nelson Canlas, updated sa Showbiz Happenings. And that's it for our Buena Manong Chikahan this week. Ako po si Iya Arellano. Miss Mel, Miss Vicky, Emil. Thank you, Iya. Salamat sa iyo, Iya. At yan ang mga balita ngayong Lunes. Ako po si Mel Tiangco, mga kapuso. 42 days na lang, Pasko na. At ako naman po si Vicky Morales para sa mas malaking misyon. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan, ako po si Emil Sumangil. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino. Nakatuto kami 24 oras. Mga kapuso, samahan nyo kaming tumutok 24 oras. Bisitahin at mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, bisitahin ang GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.